Hallelujah. Maupo mo tayo. Yan. Ang mga Pilipino, pag dumarating na daw po yung, meron na po tayong kultura na meron na tayong mga man of beer. Pag kuha na ng may beer, tuwa na po yung mga manginginom dahil it's time to start ng celebration. Pag dumating na si October, November, ay finally yung December ay merong mga nakapulatang celebration hanggang pagdating ng New Year. Pag Pasko, di ba, meron tayong nakagis ng Pasko. Okay. Mag-take note po kayo, magsulat ang sabi ng Bible para hindi tayo madaya. Amen. Pag malapit ng December 25, marami na po namamalingki, namimili ng etc. etc. At pag bagong taon, may namimili na ng mga prutas. Lahat ng mga bilog-bilog, lahat ng mga bilog-bilog. Binibili kasi naniniwala sila na mayroong dalang swerte. Okay. Diba ko lang kung mapapasa niyo ang swerte sa Bible. So lahat ng sinasabi ko ay generally ay practice ng mga Pilipino. Amen. At even tayo, nagpa-practice tayo ng gano'n. Pero ngayon, tingnan natin ngayon kung pasok ba ang ating mga nakasanayan, kung ito ba ay sinasabi ng salita ng Diyos na dapat natin gawin o wala talaga. Okay. Bago natin pagpupusan ng salita ng Diyos, magbigay tayo ng sample. Ang Diyos nagbigay ng instruction. The Bible is God's instruction to the humankind. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay maliwanag na instruction ng Diyos na dapat gawin ng tao. Amen. So binigay sa atin ang ano, kaya nga yung taong namatay na mayaman na napunta sa impyerno na nakikiusap ni Abraham, Lucas chapter 19 yun. Ang sabi po niya, kung may patay doon na nabuhay, magsisisi yung kanyang lima pang mga kapatid. Kasi ang practice ng lima niyang kapatid, papunta rin ang impyerno. Yun ang practice nila sa pamumuhay. Masama din sila eh. Tulad niya. Kaya nakikiusap siya. Ang sagot ng amang Abraham, naroon sa kanila ang mga sinulat ng mga propeta. Ibig sabihin, naroon sa kanila ang Biblia. Ibig sabihin, sapat iyon na para maging basingan ng kanilang tamang pamumuhay nang hindi sila mapunta dyan sa impyerno. It's clear? Very clear? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, nagbigay sila ng instruction kay Moses. Exodus chapter 20, sabihin mo sa mga tao na huwag kayong gagawa ng anumang klase ng imahen, ribulto o mga bagay na nasa langit, nasa hilangit, sa araw, sa bituin po, gumagapang upang inyong sambahin. Sabi, huwag gagawa. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon. Hindi lamang sinabi, huwag kayong gagawa, kundi huwag kayong magkakaroon. Ay mayroong nagkaroon. Sabi nila, sa Diyos din sila. Ay mayroong nagkaroon. Alimpang tama. Yan sabi nila, huwag kayong magkakaroon. Yan ang instruction. Pero kayo naman, yan nagkaroon. Kailan bang celebration ng itim na Nazareno sa ano? Nagkaroon sila. Ang tanong, sumusunod ba sila sa Diyos? Hindi. Kasi bakit nagkaroon sila? Ang sabi ng Diyos, huwag magkakaroon. Okay. At ang sabi ng Biblia, sabi sa Isaiah, saka sa Jeremiah, yung mga sumasamba at yung mga gumagawa ng mga imahen, hindi sila papayag kahit patayan pa na yung kanilang ribulto ay hindi Diyos. At ang sabi nga sa Isaiah, ang mga sumasamba sa mga ito ay parang mga kumakain ng abo. Meron ba kayo nakita mo kumakain ng abo ng tao? Ang ibig sabihin, baliw lang ang kumakain ng abo. Ibig sabihin, wala sa katinuan. No. Balik po tayo. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang practice. Sila po practice. Pag sinabing practice, may tinuturuan tayo ng tamang paano natin i-apply ang salita ng Diyos. Kasi,
Even the disciples today, even ako, nakagresnan ko yung mga ganyan, at ina-apply, pina-practice, na hindi naman sinasabi ng magandang kasulatan na dapat gawin. Now, sabi po dito sa isa, pag binasa natin itong 1 John, o unang 1:2, sabi po dyan, verse 5, sabi dyan, ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, sabi lang sabay-sabay, sumusunod. Ibig sabihin, napapractice, ina-apply, pinapumuhay. Lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung maganda. Perfect. Perfect na matutupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sumusunod eh. Ibig sabihin, pinapractice niya. Isinasagawa niya ang mga salita ng Diyos. Inasabi niya, at sa ganitong paraan. Ano daw? Sa ganitong paraan. Sa ganitong katibayan, ang sabi niya, malalaman natin tayo ay nasa Kanya. So even tayo, mag-witness natin na tayo nasa Kanya. Kasi, ang salita ng Diyos, hindi lang natin sa binabasa, hindi lang natin sa narinig, kundi ipinapractice natin. Sabi na sabay-sabay, pinapractice. Isinasagawa natin. Okay, makinig kayo yung word of practice, yung pamumuhay, o yung pagsasagawa ng salita ng Diyos. Okay. Lalamin po niyo, mahalaga ang Biblia, mahalaga ang salita ng Diyos. At verse 6, sabi niya, at sino mang nagsasabing siya sa Diyos, ibig sabihin, yung nasa Panginoon, sabi niya, ay dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Take note. Yun daw po nagsasabing siya sa Panginoon, dapat siyang mamuhay katulad ng pamumuhay ni Kristo. So si Jesus Christ, nagturo siya ng lifestyle. See the word lifestyle? Lifestyle. Kung paano tayo mamumuhay. Dito natin makikita yung mga naglilingkod sa Panginoon kung sino nag-a-apply kasi makikita ito sa buhay. Now, ang sinasabi ko dito, practice. Tingnan po ninyo, marami po tayong nakasanayan natin na kahit wala sa Biblia, tuloy pa rin kahit hindi sinasabi ng Bible. So meron tayong mga nakasanayang practice na mga ginagawa. Alam niyo, pag natutunan ito, lalong magiging masaya ang inyong buhay. Kung kayo nagbabasa ng Bible, pinag-aralan ko po itong mabuti. Pag December, ano sineselebrate natin? Ano nakasanayan natin? O pag Pasko, ano dapat meron sa mga Pasko? Nagsiselebrate tayo, ano mga dapat inahanda? Ano na? Christmas tree, parol, wait sa buhay na, hindi mas magsaya kung gutom. Talaga naghahanda ng, kailangan may ano kailangan meron? Nakasana na, kailangan mayroong hamon, ano po ba? Lechon, murkon, hamonado, lahat ang masarap na pagkain. Ano mayroon? Dahil may Pasko. Now, the question is, where is Pasko in the Bible? Bakit tayo nagsiselebrate niyan? Hindi naman tinuro ng kasulatan. Saan nang galing ang word na Pasko? Sa salitang English, Christmas. Wala. Pero, mayroong misayang isinilang. Ano mga dapat meron tayong mga practice? Halimbawa, pag pinasa mo yung Lucas, hindi tao ang una nakaalam ng pagsilang. Ang una nakaalam ng pagsilang, may anghel. At may mga pastol na nakaalam ng, sila nakaalam. Chapter 1 po yan sa Lucas, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay, ang unang kinausap ng mga anghel, dumating ang laksang anghel, nagpupuri, nagbe-praise and worship. O meron pala, pag ganito dapat ang celebration, praise and worship, thanksgiving, pagpupuri sa Diyos. Pero walang word na Pasko, walang Christmas. So dapat doon tayo kukuha ng tamang celebration, praise and worship. Dapat tayo mag-celebrate dahil ang estimated, ganito mga panahon na taglamig, ang Misaya isinilang. So alalahanin natin na mayroong isinilang. Pero ang tawag doon, hindi Christmas, hindi Pasko. So, nag-celebrate tayo ng Pasko, ala naman sa Bible. Hindi tinuro ng Biblia, inimbento lang. Ang sabi dito, yung sumusunod sa salita ng Diyos, tunay na magaganap sa kanya ang pag-ibig ng Diyos.
Pero yung mga hindi sumusunod, yung nag-a-apply ng mali, paano maghanap sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Magiging perfect. O pag binasa nyo, mayroong songs, angelic visitation, and then mayroong praise in worship song, hallelujah, sa kataasan. Sabi ko doon, basahin yung Bible, and then anong pa mayroon? Mayroong star. Ha? Tala. Hindi yun po yung parol. Ang parol kasi satanic sign ng parol, pentagram ng parol. Ang tala ay bituin sa Tagalog. Tala din, Tagalog din yun. Star, ang ibig sabihin po nun, yung pa-diamond. Yun ang tunay na star. Hindi po yung pentagram. Pag pinag-aralan mo yung parol, yung pentagram, yun ang ginagamit ng mga satanic para doon sila magdasal kay Satanas. So even yung pag-practice pala ng parol, labag na agad, wala na agad. Nag-i-invite pa ng Diablo sa kanilang bahay. O, Christmas light. Okay, liwanag, mayroong liwanag, maliwanag eh. Okay yun, yung light. Pero hindi Christmas light. Lagay natin, maglagay tayo ng mga lights sa bahay natin para maliwanag. Okay yun. Biblical yun. Pero yung gawin ng Christmas, wala yung Christmas na eh. Okay, Christmas tree, lalong walang ugnayan sa pagsilang ni Jesus Christ. Walang Santa Claus. Santa Claus nanggaling sa Amerika na isang pilantropong nagsuot ng ganong itsura para magpumudpud ng kanyang kayamanan at sumikat at naging karibal pa ng Panginoong Jesucristo. Masikat si Santa kay Jesus pagdating ng December. Mas promoted kaysa mensahe. Kaakaw po siya ng salvation na tinuturo ng Biblia. So, pero sinicelebrate natin, ilalagay natin sa bahay, at pagkatapos, ito pa, pagdating ng December, yung mga magulang daw, ang kanilang magiging santa. Magre-regalo. At ito pang matindi walang masama sa pagbibigay yan. Walang masama sa pagbibigay ng gifts kasi biblical po yun. Pero yung iba, ng mga pinapractice natin na in-insert sa ating lifestyle bilang mga mananampalataya ay mali, dapat hindi natin pinapractice. So pag sinabi natin, praktisado na, nakasanayan na natin, hindi ba? Hindi nang mali, sige lang. Ay, hindi nga kalooban ng Panginoon eh. Sabi dito sa aklat, pag pinasa mo yung aklat ng 3rd John, sabi niya, yung mga nasa Panginoon, dapat tama ang practice nila sa kanilang pagsulong sa Diyos. Yung bang ina-apply natin eh, aprobado ng salita ng Diyos o wala ka talagang mababasa? O pinilit lang talaga? Naalaman ba natin ang history ng pag-exercise ng Pasko? And then si Jesus Christ nagtatawang tao, pero meron po siyang tinurong celebration. At yun dapat ang i-celebrate, yun ang tinuro niya, yun ang dapat gawin. Yung hapag niya, yung komunyon, dapat praktisado talaga natin yun. Yun ang nakapagbibigay sa atin ng magandang kalagayan sa ating pagkatao bilang mga alagad. Pero yung ginagawa natin mas priority, mas majority, at yung mga minor na dapat hindi ginagawa, yun ang ginagawa na major, at yung mga major na dapat ginagawa, yun ang hindi ginagawa. Yun ang hindi na-apply. So may mga celebration tayo na hindi ginagawa. Kung may mga celebration tayo ngayon na wala sa Bible, ating ginagawa, at mayroong mga celebration tayo nasa Bible na hindi natin nagagawa. Halimbawa, ganyan. Saan nagsimula ang salitang, saan ba kinuha nila ang Christmas? Walang mababasihan. Ang mayroon sa Biblia, Passover. The Feast of Unleavened Bread. Kung tawagin po, kung pinagsama mong dalawang yon, yung paghahanda ng tinapay na walang libadura at ng isang hayop na lilitsyon. At sila ay titira sa mga kubol sa labas. Gagawa sila ng mga kubol-kubol. Kubol-kubol. Parang kumagat na naglagay ng mga habong-habong. Doon sila matutulog, doon sila titira sa loob ng 7 araw. Yun ang celebration na tinuro. Ang tawag po nila doon, Paskwa. Sila word Paskwa? 7 araw silang magsiselebrate na ang kanilang pagkain ay mga mababait na gulay at tinapay na walang lipadura at sila'y naglilitsyon ng isang, pagdating sa pang-7 araw, maglilitsyon po sila ng kambing o tupa na hindi babaliin ang mga buto at sila kakain sila po ng sama-sama doon. Bilang pag-alala sa salitang Paskwa o Passover na sila ililigtas,
sa panahon nasa Ehipto na hindi sila nadamay doon sa pagpatay sa mga panganay ng mga Egyptian. At ang meaning pa po noon, sign yun ng kanilang paglaya mula sa kapagkalibin. So kaya, ang mga Israelita, sineselebrate po nila yun. Kaya even si Jesus Christ, nung papunta na siya sa Jerusalem, tinanong sa kanya ng mga alagad, Lord, saan mo gustong tayo mag-celebrate ng Paskwa? Nabasa niyo na ba yun? So sabi doon ni Lord, sabi niya, pumunta ka sa ganitong lugar at meron doong silid at sabihin mo, gagamitin ng Panginoon. So yung may-ari, hindi tumangki kasi sinabi ng gagamitin ng Panginoon. Tapos doon sila naghanda. At doon pinaliwanag ni Lord yung salitang Paskwa. Kung tawagin natin ngayon, hapag ng Diyos o tinatawag na komunyon. Na this is the bread, sabi niya, symbol ng aking katawan. At ang aking dugo, ay ang sarong ito, simbolo ng aking dugo. So, ang ating celebration, komunyon. Kasi doon ang galing ang salitang Paskwa. Yun ang Paskwa talaga. So, makinig kayo. Yun ang tamang application. Halimbawa, may mga practice tayo ngayon na sound biblical, pero hindi biblical. Dahil hindi mababasa sa Scripture. Yung mga buwan-buwan natin na celebration. Naglagay nga po tayo ng mga celebration. Wala namang masama doon, pero ang matindi doon kung hindi biblical. Kaya kung gagawa po tayo ng celebration, dapat nasa Bible. Halimbawa, meron tayong mga ina-apply. Marami po ito. Pag tinignan nyo, kaya kung meron tayong celebration, yung bang kaarawan, dapat bang isi-celebrate? Nabasa nyo na ba sa Bible? Meron. Meron nag-celebrate ng kaarawan? Meron. Biblical yun, dapat mag-celebrate. Palapakan natin ng Panginoon. Pwede mag-celebrate. As long as you can, kaya mo. At maganda doon, kung ang yada mo, hindi utang. Lalo na. Hindi biblical naman din yung utang, di ba? So, hindi mo nagbe-birthday, tapos mamungutang, puputang kay Bombay, ay hindi masaya yun. Palungkot yun. Masaya lang sa una, pagkatapos magbayaran, ay nandiyan yung Bombay, sabihin mo, wala ko. So, mali din yung application. Ang tinuturo ko po ngayon, practice. Sino word practice? Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, dapat yung practice natin. Tingnan po ninyo. Titingnan natin na medyo malalim sa Greek. Dito po, sa King James, mababasa natin itong ganito. Sabi niya dito. Kasi sa verse 5, ang sinasabi, yung mga nakikristo, dapat mamuhay siyang katulad ni Kristo. Okay, tingnan po ninyo dito sa verse 5. But, sabi niya sa King James, but whoso keep it. See the word keep it. His word, in Him, verily, in the love of God, perfect, hereby known we that we are in Him. So ang ginamit po ditong malalim na, yung daw kung tumutupad, sabi niya, yung sumusunod, yung nagpa-practice, yung nag-a-apply ng salita na niya sa kanyang buhay, sabi niya, ang nakalagay po sa English, keep it. See the word keep it. Sa Greek, ang tawag po dyan ay tereo. Ang ibig sabihin po ng tereo, to attend, to carefully, to care of. Ibig sabihin, to guard, o to keep, to observe, o to undergo. Yung tereo, yung po daw nag-undergo ayon sa salita ng Diyos. So kanyang buhay, pina-undergo niya kung anong, sabi niya, ito ba sinasayo, ito ba ayon sa salita ng Diyos, itong gagawin ko, ayon pa sa salita ng Diyos, o hindi. Yun po ang ibig sabihin na to undergo. Ibig sabihin yan, to guard, to observe. Yung pala doon yun, yung mga tao nag-o-observe ng salita ng Diyos, yung daw kung nag-guardian ng kanyang sarili ayon sa salita ng Diyos, o yung nag-undergo. Sino po undergo? Yung po yung palang ibig sabihin ng tereo, o to attend to carefully. Yung daw kung mag-a-apply ng salita ng Diyos na maingat, matutupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos perfectly. Grabe.
So ano ibig sabihin niya? Makatutupad kasi bakit? Magiging maingat tayo na ang klase ng ating pamumuhay, hindi lang dahil sa sinabi ng pastor o sinabi ng sino man, hindi tayo basta naniniwala doon, kundi ang tinatawag natin, yung pang sinasabi niya ay sinasabi ng salita ng Diyos o wala sa salita ng Diyos. Marami po ang mga mahilig makipagdiskusyon, gumagawa ng argumento. Ang tanong ko lang ay saan mababasa? Saan mababasang in-apply nila? Saan mababasang itinuro nila? Saan makikita? Anong approve? O sa anong root word? Saan ang galing? Kasi lahat ng salita mayroong pinanggalingan. Amen? Lahat mayroong pinagmulan. Aralin natin. Ano ibig sabihin? So yung mga taong sumusunod, tumutupad, to keep it, to tereo, ang ibig sabihin, yung nagbabantay sa kanyang sarili kung ang kanyang ginagawa ba ay approved ng Word of God o hindi. Dahil dyan tayo simplang. Yun ang sinasabi ko noong nakaraan na hindi lahat ng nagsasabing sa Panginoon siya mapupunta sa langit, kundi yaon lamang mga tumutupad sa kalooban ng aming nasa langit. Ano ibig sabihin yan? Yung maingat na sumusunod, paano mo malalaman ang kalooban ng amang nasa langit kung mangmang tayo sa salita ng Diyos, wala tayong alam. Anong i-apply natin? Di siyempre mali. Ngayon, kung meron tayong alam sa salita ng Diyos at nakita natin ng tama yung katotohanan na nasa Panginoong Jesucristo, and then, tama ang ating patutunguhan. Dahil sabi ng Panginoon sa 8 ng Juan, hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. At sabi niyo, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Ako yun, sabi ni Lord. Kaya pag nasumpungan niyo ako, ang aking mga salita, palalayain ka nito. At magiging tama ang lifestyle mo sa buhay. Kaya sinabi ni Apostol Juan na yung na kay Kristo, mamumungo siyang tulad ni Kristo. Kaya napakalaga po ito. Kaya dito makikita natin na kailangan natin magtereo. Sino magtereo? Kailangan natin mag-observe. Ano ang a-apply natin? Kasi maraming lumabas na turo ngayon, ibig na sa TV at sino man, na sarili lang po nilang interpretasyon, sarili lang nilang gusto. At minsan nag-interpret sila, natutunan lang nila sa ibang pastor, pasalin-salin lang, tulad ng Christmas, nagpasalin-salin sa napakahabang panahon, ina-apply, which is the Bible, wala pong tinuro ganun. Pero pwede tayo mag-celebrate. Pero hindi Christmas. Kaya nga, ano man ang gagawin natin sa bahay natin, sa sarili natin, patungkol sa mga celebration na ito, alamin natin. Sa Bicol, marami kaming celebration doon. Napakaraming piyesta doon sa amin sa probinsya. Piyesta ni Santa Isabel, ni San Pedro, ni San Tomas, San Vicente. Ano, napakarami, santo. Ipipiesta. Taon-taon. At higit pa, meron pa silang tinatawag na pasyon. Magdamag yan na kanyanan. Kuya ta. Pati ako, natuto ako ng ganyan. Magdamag. Alala ko sa Paiti, Laguna, mayroong pasyon, yung celebration ng Angel, yung sumunod kay tatay. Nag-celebrate, so magdamag. Sabi niya, mag-aral ka magpasyon, sama ka dyan, isama rin ako. At habang nagkakantahan ng panay na yun namang rikultong pinapasyonan, kaya yung bahay kasi medyo gumagalaw, yung Santo Niño ba yun? Unti-unti nang natatanyog ba, sabi sa Bicol, naandag, unti-unti nang mahuhulog na. Kaya nung nakita ng babae, habang kumakanta, mahuhulog na. Ano na mahuhulog? Mahuhulog ni Ributrit. Mga kapatid, mayroon tayong mga celebration, naggastos, nagpagod, ala naman sa Bible. Hindi naman pagsunod sa Panginoon yun. At ito masakla pa. Sabihan mo sila, pangaralan mo sila, hindi din sila papayag. Na mali sila. Ganyan kabulag ang tao. Pero tayo mga nasa Panginoon, at nagbabasa ng Bible, ang laki ng pag-asa natin kasi dito natin lahat malalaman. Ano sabi po ng isang si Tyndale, yung 70 years sa ministry, hinahangaan, maraming librong sinulat, isang malaking theologians, sa loob ng 70 years ng kanyang paglilingkod as pastor, as mentor, as teacher, as bilang isang
missionary, teacher. Tinanong siya, kayo po bilang isang pastor na nag-ministry sa loob ng 70 years, ano po ang masasabi ninyo sa mga baguhan na mga nasa Panginoon? I advise two things. Isisend ko sa inyo yung sinabi ko niya, yung video. I advise to those who want to obey the Lord. I advise two things. Hindi ko sila ina-advise na mag-Bible school o pumunta ng seminary. Eh bakit naman po? Kasi kahit mag-seminaryo ka, kung hindi ka naman susunod sa salita ng Diyos, ang mali ang apply mo, bali wala. So ang advice niya, advise two things. Read your Bible. Yun na number 1. And then number 2, pray a lot. Ang sabi niya, dalawa lang i-advise ko. Hindi ko in-advise na mag-Bible school kayo. Ang in-advise ko, basahin mo ang Biblia mo at lagi kang manalangin. Yun lang ang tinuro ko niya. Sapat na yun. Why? Because pag nagbasa ka ng Bible at nanalangin ka, marami kang natututunan ng tamang practice sa Bible. Ngayon, kung mangmang tayo sa salita na wala tayong alam, susundin natin ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mali ang practice natin gagawin. At kung mayroon na nakakaalam ng katotohanan, nagbabasa ng Bible at nagsabi siya, wala, o sinabi, subukan niyo sabihin niya, hindi naman totoo ang Pasko, wala naman talagang salitang Pasko, Christmas. May Kristong isinilang. Babalik na nga eh. Pero wala naman Christmas. Mayroon kang kalaban dyan sa labas, subukan niyo. Meron kang makakadibati. Bakit? Eh, wala kasing alam sa salita ng Diyos yun. Eh, ikaw nakakaalam. Sabihin mo, saan sa Bible? Hindi kasi, sa bahay ka, makadibati niya. Papaliwanag yung kanyang theology kung anong ibig sabihin ng Christmas. Ang tanong mo nga, where is in the Bible? Kailang tinuro na dapat i-celebrate? Wala. Pwede ka mag-celebrate. Praise and worship. Pinanalagay sa Bible, mga anghel nag-celebrate. Yung mga pastol na puri sa Panginoon. Sila ang unang nakaalam, sila ang unang nakakita. Pwede maglagay ng mga lights sa bahay. Initing na lights, gusto ko, maliwanag na maliwanag, pati CR mo, liwanag, walang problema doon. Pero walang Christmas tree. Walang paugnayan yung mga prutas-prutas. Ang meron, lechon, meron. O, alapakan natin ng Panginoon, lechon, meron. Ano bibigyan? May lechon, may lechong hayop. Pwedeng kambing, pwedeng tupa, basta mayroon yung lechon. May tinapay, o yung walang lipadura, mayroong tinapay. Meron din ganda eh, mas masaya. Ang mas masaya ito kasi mas matipid ito, pero mas masaya. At ang mas masaya dito, tama ang ating ginagawa. Tama ang ating application. Sinasabi ng salita ng Diyos. For example, pag February, mag-celebrate tayo. O February. I-invite natin si Stupid Cupid. Magkuha ng mga puso-puso. Magmahalan tayo dahil panahon ngayon ng puso. Saan mo nabasa sa Biblia eh? Wala. So, if you're celebrating ng ano tawag yan, Valentine's, wala sa Bible yun. Satanic yun. Hello, mga kapatid. So, bawat kibot ng ating ginagawa, kaya mahalaga ang nagdidevotion, nagbabasa. Sana nakaka-align kayo sa akin. At ngayon, may encourage kayo na talagang dapat magbasa kayo kasi si Pastor, ang dami ng pinapangaral na hindi ko na gusto. Pero mo, pati Pasko, kinalaban niya na. Sa PMC nga lang, kalaban na ako niyan. Si Sister Tess, na doktrina natin, naturuan natin, naniwala siya, nakita niyo, wala nga naman. Nag-send sa PMC group chat, kinatake agad siya. Ang tanong ng isang pastor, nino po, habi na, kaninong membro yun? Sinong senior pastor nun? See? Nandiyan ba si Sister Tess? Wala. So mga kapatid, isipin nyo mabuti kung salita ng Diyos ang ginagawa natin, hindi. Kailangan to guard. Yung mga pagdalo ng linggo, salita ng Diyos yan, hindi. Sinasabi ng salita sa Hebreo na huwag pabayaan. Nakalagay, huwag kaligtaan. Ibig sabihin, top priority.
You see, maliban kung may sakit ka, hindi makapunta, talagang okay yun. Pero kung wala ka namang gagawin, kasi hindi ka pupunta, ay hindi ka tumutupad sa salita ng Diyos. Amen? Ano pang sabi sa Romans, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginawa, ano nangyari? Nagkasala. See, so, pag ginawa natin, yung mga ina-apply natin, yung mga special, ano tawag ito, yung mga event ng ating buhay, siguruhin natin. Sabi ko kay Marlene, kung magtitibo ka, ibahin mo ang dibo ng anak mo. Gawin mong gawin mong biblical. Aralin mo kung ano nakalagay sa Bible sa mga nagdidibo. Assignment yan. Yung mga nagdidibo ngayon, nakasanayan natin, may 18 candles. Tanong, nasa Bible, 18 process, 18 lahat ng 18 nandoon. Gawin nyo lang ng kakaibagin nyo para maging masaya. Bakit ginagawa nila yun? Kasi para makapaghakot ng pera yun. Kasi yung 18 candles, 18 gifts, magdadala talaga ng gifts. O di, tingnan natin kung nasa Bible. Kung nasa Bible, then do it. Pag wala, bakit mo gagawin? See, marami tayong practice na wala sa Bible. Pero, ang pag-celebrate ng birthday, nasa Bible. Arawin natin yung gifts ba, biblical. Gusto kong may magregalo sa anak ko ng 100 tao. So, invited mo. Padala mo, gusto kong magregalo ka sa birthday ng aking anak. 100 kayong piraso. So, pwede yun. Biblical ang gifts eh. O di, gawin ni Jaira, 100 tao, sulatan niya. O, birthday ko po, ani-invite ko po kayo. It's your opportunity to bless me through your gifts. Wow, 100 tao. Di 100 tao, nagbigay ng tig 1,000. Magkano pera mo nun? Ba? 100,000. Mayroon nga ng puhunan si Jaira. Masaya yun. Biblical yun eh. Siguruhin ninyo na ang gagawin natin. Kaya nga, dito mga kapatid, dalagang pastor dapat maglagay ng pattern ng susundan. Maglagay ng pattern. Kailangan natin mag-observe. Sabi dito, those who observe. Sabi dito, to those who undergo ng salita ng Diyos. Yung word na keep pa lang dito, keep it. Tingnan po ninyo yung isa pa. Yung salita ng Diyos. Sabi niya, those who keep it in His word. Yung word na ginamit dito, salita ng Diyos. Sa Griego, logos. Ang meaning ng logos, yung salitang, sabi dito, a word, the sayings of God, or decree, or mandate, or order. Ito daw po, kung ano na yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano yung decree. Sino word decree? Yung ano yung decree na hindi na pwedeng baguhin, yun lang ang i-apply natin. Huwag na nating sirain. O mandate, or order. Ano ba ang mandate ni Lord? Kaya daw po yung mga taong nag-observe, nag-a-apply ng mandate ni Lord, magaganap sa kanila ng perfect ang pag-ibig ng Diyos, maging masaya. Sabi niya, nakasanay natin pagka December, ng Pasko, pinag-iising natin ang maling kultura, maling paniniwala, pati sa mga bata pag Pasko. Ano nangyari? Nagbabahay-bahay na ang mga anak. May daladalang certification ng katibayan na sila ay nino, sila ay inaanak. Hindi ganoon ang turo ng Bible. Kaya mga kapatid, isipin nyo mabuti ang pag-a-apply nito. Nakakasanayan natin. Naalala ko tuloy yung iniirog, sinisinta. O sinisinta. Yung boyfriend ni Erlyn, dahil dyan sa Paskong yan, muntik maputulan ng paa. Dahil sumayaw daw ng sabi ko dapat hindi na nag-tumbling. Ngayon, na-disgrasya yung tune, na-dislocate, kaya wala ko hindi pa sumakasama kayo kasi nag-party, sumayaw ng Pasko. So, na-dislocate yung tuhod, ay grabe sakit, ang lungkot nun. Why? Because doon sa celebration na mali. Nakasanayan natin. Siyempre,
Ay, siyempre, sabi ni Erwin, siguro dahil ang nasa harapan, puro mga justice, kailangan maging matigas ang sayaw para mas malaki regalo. So, na-dislocate yung tuhod. Nakita ko sa video, grabe hirap. Ay, siyempre, sayaw yun. Siguro, sa buong taon, doon lang siya nakasayaw, hindi praktisari yung tuhod, na-dislocate. Pero, salamat sa Lord, magaling na ngayon. Nagpapagaling, mag-ano lang daw. Palapakan natin ang Panginoon. So, mayroon tayong mga celebration na wala sa Bible. Na dapat tayong magising. Dapat, pagka gusto natin mag-celebrate ng Pasko o mag-celebrate ng gusto ni Lord, ay i-celebrate talaga natin na nagsisimbolo sa katawan ni Lord at sa tinapay o sa dugo ng Panginoon. Nag-iwan si Lord ng mga dapat i-celebrate. Ano nga sabi ni Lord sa komunyon? Gawin niyo ito bilang so yun ang dapat gawin, yung pag-aalala sa Kanya. Alam mo ba ninyo na ang araw ng pagsilang ni Lord ay simbolo na dumating ang Misaya? Amen. O walang masama doon. Dahil nababasa natin sa Bible. O ito pa, meron pang hindi lang hindi lang mismo yung Pasko. Mayroon pang ina-celebrate ngayon. Sa amin sa probinsya, may celebration pa yan. Mayroon pang Three Kings. Three Kings is biblical or na? Nang Three Kings ba biblical? Hindi. Ha? Wala. Wala nababasa. Walang kings. Ang nakalagay, wise. Kaya nag-celebrate. Three Kings daw. Mag-celebrate pa kayo ng Three Kings. O saan mo mababasa ang Bible na hari yung mga yun? At meron pong pangalan sa kanila, si Melchor, si Gaspar at Baltasar. Alam mo sa Bible niya? Wala. Ang nakalagay, wise o pantas. O hindi mag-celebrate tayo ng ganyan. O sa araw ng ganito na pag sila ni Kristo, mayroong mga pantas. O mag-celebrate tayo ngayon para ngayon ang magpakapantas. Paano? Hindi ang turo ng pastor. O yung walang Bible, hindi magiging pantas. Walang Bible eh. Paano ka magiging wise? Ala ka ng Bible. Hindi ka nababasa ng Bible. So magbibigay siya ng magpakapantas. Today is a celebration of to become wise. Kasi nga ang Panginoon dinalaw siya ng tatlong pantas. Sino ba pantas? Alam ko ba ninyo kung ano ibig sabihin ng pantas sa Tagalog? Yung pantas? Sa English po, translated ng wise. Alam ko ba ibig sabihin ng salitang wise? Sa Tagalog, pag tinanong sa Tagalog, matalino. Higit pa sa pagiging matalino. Ano pa ibig sabihin? Hindi siya basta matalino. Ang sabi ng mga scholars ng Bible, sa Bible, ay mga astrologers. Yung nakakaintindi ng klase ng mga stars. Ayon sa Biblia, ayon sa mga scholar, sabi nila, ayon sa kanila, ito daw pong mga pantas na dumalo sa Panginoon, mga scientist. Sila yung mga nag-observe. Saan? Sila yung nagbabasa ng aklat ni Isaias at ni Ezekiel. Sila yung may mga hawak ng 5 aklat ng mga propeta mula kay Isaias, Ezekiel, Jeremiah, Panagoy, at Daniel. Sila yung mga nakakaintindi sa mga panahon. Sila yung mga pantas. So, pag sinabing pantas, mayroon po siyang malalim na pag-aaral sa mga bagay-bagay, lalo na sa stars. Dahil ang sinusundan po ng tatlong ito, yung bituin na lumilitaw sa silangan. Yun ang kanilang susundan dahil yun ang palatandaan na lilitaw ang tagapagligtas at sila'y pupunta upang dalhan. So may gabay sila eh, kung pinansin mo. Yun, pwede mag-celebration. Anong celebration natin doon? Pakita natin, hanapin natin ang mas malalim ang ibig sabihin ng pagdating ng tagapagligtas. Pwede yun. Mensahe po ng linggo yun. Pagpakalago tayo sa pagkakilala sa tagapagligtas na si Jesu Cristo. Kalapakan natin ang Panginoon. Mensahe po yun. So yun ang tamang celebration. Pwede pong gawin ng celebration yun. Pwede gawa ng mga
Yun, pwede yun. Pero hindi three kings, walang corona. Ang nakalagay, pantas, magalito. See? So ang iba, mali ang celebration eh. Ilagyan pa nga ng pangalan eh. Ako, paniwalang-paniwala ako nung bata pa ako. Si Gaspar, si Melchor at Gaspar. So wala sa Bible. Hindi three kings ang celebration. Ang celebration, to become wise. O sabi mo sa katabi, gusto mo mag-celebrate, magpakadalubhasa ka sa salita ng Diyos. O sabihin mo, gusto mo mag-celebrate, magkaroon ka ng sariling Biblia, basahin mo ito araw at gabi. Maging masaya. So paano na yung Pasko? Ano na celebration yung pag-Pasko? Wala. Pwede naman tayo mag-celebrate pero hindi Pasko ang tawag. Kaya mayroon nga tayong Thanksgiving. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ano bang ginagawa sa magpapasalamat? Pwede ka magdala ng offering, etc. Pwede ka magbigay ng special number na awitin sa Panginoon na manginginabang ang kapatiran. Pwede ka magdala ng pagkain. Everything na masasabi mo magpapasalamat. Amen? Pasalamatan. Yung sinabi niya, magpapasalamat ako sa Panginoon ganito. Kahit wala ako, magpapasalamat ako sa Panginoon. Pwede ko siyang bigyan ng awitin. Hello? Magpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit wala ako, kasama ako ng kapatiran. Kasama ako ng mga disciple ni Lord. To celebrate. Magpasalamat sa Panginoon. So kaya ngayong umaga, yung po gusto kong intindihin po natin. Kung gusto natin mamuhay, dapat ang pamumuhay natin tulad ng pamumuhay ng Panginoon. Kung ano po ang tinuro ng Panginoon, yun po ang gawin natin. Bababanggit po ko na ilang mga practice. Ang mga simbahan na iba, may mga tao, may paniniwalang ganito. Ano ba mga practice? Even sa PMC, hindi para-pareho. Depende sa kanilang natutunan. May mga pastor na nagpa-practice ng ikapo, of tithes. May mga pastor na hindi. Tayo nagpa-practice tayo ng ikapo dahil nasa Biblia ikapo from Old Testament to New Testament. So doon sa mga nakikipag-diskusyon, ang simple lang sinasabi ko, saan yung mababasa na hindi na dapat mong ikapo? Ang kanilang basihan dahil ang mga apostolo hindi nagturo ng ikapo, higit pa raw sa ikapo. Pero mababasa natin, nung makausap ni Lord ang mga parasiyo at yung mga master sa salita ng Diyos, yung mga escriba, yung mga pare. Matthew 23:23. Sabi doon, tama na gawin nyo yan. Pero mayroon kayo nakalimutan na most important. Ibig sabihin, practice talaga na dapat gawin yon. Pero hindi lang nila ginagawa yung iba pa. So even si Jesus Christ, hindi niya tinuro na wag na mag-ikapo. Wala pong turong gano'n. So, kaya pagka-practice po tayo ng ikapo. Pangalawa, nagpa-practice po tayo ng offering as a seed. Dahil sinasabi po ng 2 Corinthians yun. Makinig yung mabuti. Pastor, bakit meron bang Project Hagay? Nasa Bible din yun. Sa Old Testament, nung magpapatayo ng templo, ng second templo, nag-project ang mga Israelita. Kaya tinawag natin Project Hagay dahil ang ginamit sa propeta Ageo, ang nagsalita. Kaya nagkaroon ng Project Hagay para tayo templo. Bakit din kayo nagpa-Project Hagay kayo? Meron din sa Bible noon. Pwede tayong gumawa ng mag-project nyo. Halimbawa, saan natin makakita yung Project Hagay na yan? Sa New Testament. Halimbawa, ang kapatiran, mababasa rin natin sa Corinto yun. Pinangunahan ni Titus ang project ng abuluyan. Sino ang nagpasimula? Si Pablo ba? Hindi. Si Titus ang nagpasimuno ng abuluyan na dadalhin sa Jerusalem. So ang tawag doon, project offering o project kapatiran para doon. Kasi nung time na yon, alam niyo yung istorya doon, nung time na yon, nagkaroon ng tinatawag na famine o tagutom. At naghihirap ang lugar ng Jerusalem. So kaya yung mga nasa labas ng Israel, yung mga nasa ibang bansa, maluwal sila yung nag-offering para dalhin sa Jerusalem. Doon nga nangyari yung sa
2 Thessalonians, 2 Corinthians, na even yung Macedonian, nagpumilit din tumulong sa kabila ng kanilang kahirapan. Sumama sila sa project. Kaya meron tayong project Hagay. Kaya ano naman yung portion for the priest? Biblical ba yun? Hindi. Biblical. Saan natin mababasa? Mababasa rin natin sa Corinto yan, saka sa Galacia. Kaya meron tayong portion para yan sa mga manggagawa. So lahat ng ina-apply natin ay biblical. So may mga taong hindi na naka-apply ng salita ng Diyos eh. Kaya hindi perfect makarating sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi nagiging mabunga. Kasi dapat scriptural ang apply ng salita ng Diyos. Nabanggit ko lang po yung 4 nating klaseng living kung biblical o hindi yan. Then ano pa, marami pong mga ina-apply na nasa Bible, hindi ina-apply at yung mga wala sa Bible lang ina-apply. Halimbawa, mababasa rin natin sa Bible na ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama't ina. Ibig sabihin, i-bless mo sila, suportahan mo sila financially. Pero, sabi niya, pero kung ang yung salapi ay nasabing ibibigay sa templo, kahit baliwalay mo na yung magulang mo. Ang sabi ni Jesus Christ, maling-mali kayo sa practice. Dapat kung ano nakalagay sa salita ng Diyos, yun ang inyong gagawin. O nung panahon ni Jesus Christ, di ba nila pastanganin ng mga anak ng kanilang magulang, basta sila'y mag-operate sa templo, okay lang. Kaya nga pinagsabihan sila, nag-iigapo nga kayo, lapastangan naman kayo. Anong mangyari? Kinakalimutan nyo ang katarungan, ang pagtulog sa mga may hirap. O tamang gawin nyo yan na mag-text kayo ng inyong mga, yung mga sa garden, yung mga harvest nyo, yung mga kita nyo sa pitsay, mustasa, mga gulay. Yung kita nun, naging ikapo sila. Pero sabi niya, inaapin nyo naman ang kapwa nyo Israelita. Nakalimutan nyo yung mga pagkakataon. Tamang gawin nyo yan. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos yan. Never kong kinontra ni Lord yan. Never din siya nagturo na huwag nang gawin yan. Hello? Kaya maraming simbahan na naghihirap dahil mali po ang aplikasyon. Gustong-gusto mag-mission. Wala namang pera. Bakit? Hindi nila alam mo anong klaseng management dapat sa simbahan mayroon. Sabi ko nga, gusto niyo mag-mission, hingi kayo ng hinga sa ibang mga tao, mga simbahan para kay gulungan. Hindi naman ang turo ng Bible yan. Ang dapat sumusuporta sa gawain ng Diyos, mismong nasa loob ng simbahan. O meron tayong pahayo, hindi natin pwede hingi ng tulong sa PMC Balite yan. O sa PMC Marikina, sila yung mag-ooperate para meron tayong mapahayo. Hindi. Ang ganito sa atin na susuporta dyan. Saan mo papapasa yan? 3 buwan. Sapagkat tumayo sila nang hindi tumanggap sa mga hindi. Ibang inihingan mo sa bus. Sila ba'y sumasampalataya? So makikita rin dapat biblical ang magsusuporta. Kaya wala nga tayong kinapahayo kasi wala naman tayong pag-support pa. So plano natin lahat ng naghahawak ng cell group, may mga tao, bibigyan natin ng allowance. Kasi nagtatrabaho sila sa ubasan, kaya meron tayong portion for the priest. Kaya kami mag-asawa, nag-decide kami na huwag munang magpa-mentor, upang aming 3% ay dito sa portion for the priest mapunta para may supply sa mga manggagawa. Wala pa nga yung ating mga technician, saka yung ating si Marin, hindi pa natin nabibigyan yan ng allowance monthly, weekly, si Bobby, yung mga nagtatrabaho talaga. So, meron tayong bagong hire na nag-check ng ating pagpasok ng January. Pagpasok ng January, i-record ni Erlin ang lahat ng nag-iikapo. Tapos lahat na nag-o-offering, lahat na nag-project Hagay, lahat na nag-portion po lang i-record dyan para i-recognize natin kung ano na na-impact nila sa paggawa ng Panginoon sa isang taon. Gagawa po tayo ng libro. Yan po ang klase ng tamang pamamahala. Sana po mabasa natin? Meron po yan. I-record po yan. Pinamamalaan pong mabuti yan. Kaya itong December, pagkagawin po siya ng record niya, pagpasok ng January, lahat na po i-record. Tapos lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos, top priority po sila pagdating po sa suporta
at sa blessings. Kasi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, marirecord na po. Pastor, para na kayong ano niya na, para na kayong iglesia niya. Makinig kayong mabuti ha. Sila, sinasabi natin mali sila, ang aral nila. Pero yung ginagawa nila, biblical. Nakikinig pa kayo? Tama ang ginagawa nila sa pamamahala nila. Pero sinasabi natin silang mali sila, ang aral nila. Pero yung application ng kanilang ginagawa, tama. Na makinig kayo, tayo, sinasabi natin, tama tayo. Pero ang ginagawa natin, hindi naman biblical. Nakita niyo yung pagkakamali? Yung mga nagsasabing tama, mali po ang application. O gusto natin mag-mission. Sino magsusupport sa atin? Si tatay gusto mag-mission. Wala namang susuporta sa kanya. O gusto niyang pumunta sa national para mapansin at makita na, kaya mag-mission ako, maglalakad ako. Kaya pa ba ninyo ako suportahan? As a congregation, as a organization, siyempre tatanungin din siya, kaya mo pa ba? May mga kondisyon yan eh. Ay tayo, as a local church, tulad niyan, nakita natin, si Sister Tess, nagtatrabaho, meron daw makabul. Sinabi niya, meron siyang makabul, hindi pa rin i-report yun, anong meron siyang makabul. Meron siyang Southville, hindi pa naman i-report kung anong klaseng meron gawain sa Southville. Kasi titingnan natin kung meron talaga, hindi dapat tayo sa local church, magplano tayo paano natin siya susuportan financially. Paano natin siya susuweltuhan para mabigyan ng assistance. Nakikinig po kayo mga kapatid. Magandang balita, palipakan natin ng power. Meron makabod. Meron makabod. Meron siyang Bible study doon sa makabod. Pero, dapat yung pagsuporta sa kanya, biblical. Tamang aplikasyon. So, ibig ko sabihin ngayon po, lumalawak ang pinag-uusapan natin. Ang sinasabi ko lang po, kung ano ang practice natin, ay dapat mapapasa natin sa Bible. Tulad, halimbawa, sabi niya, Juan, sabi dito, yung mga taong tumutupad, nasaan ang pagpapala? Sabi nga ng Facebook, meron akong nabasa sa Facebook, pinag-post, na sabi niya, may 200 daw. Isa papunta sa langit, ang isa papunta sa impyerno. At doon sa papunta sa impyerno, maraming lumalakad. At yung papunta sa langit, kukunti lang. Ang nakalagay doon ay, dito daw sa papunta sa impyerno, I believe in God. At maraming naniniwala sa Diyos. Naniniwala. Pero yung papunta sa langit, ang nakalagay, ay obey God. Ibig sabihin, yung mga sumunod lang sa Panginoon. Okay, again, sabi sa Scripture, yung nakakatakot na talaga, na sabi, marami sa uling araw, marami sabi sa akin, Panginoon. Nakikita nyo? Ngunit, hindi papasok. Kundi, yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, tumutupad. Ibig sabihin, nag-a-apply. Kaya pagdating sa pag-a-apply ng anumang bagay sa buhay natin, siguruhin po ninyo yung may approve, sinasabi na salita na sa gawin natin o hindi. Halimbawa, meron ako napanood na Christian movie na grabe ng hirap na ranasan niya. Ano po ito? Isang football team na mananampalataya. Sabihin natin mga Christian, mananampalataya, team po nila. Tapos hirap na sa practice, hirap na sa training, gusto na mag-quit. Ang sabi ng coach, sabi niya, coach, gusto ko na mag-quit, ayaw ko na. So anong sabi ko ng coach? What the Scripture says about your situation. Sabi niya, ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol dyan? O ano bang sinasabi nila doon sa mga pinanghinaan ng loob? Saan mababasa? Nakikita niyo ako, pag kayo pinanghinaan ng loob, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Okay, saan mababasa? May sagot? Saan mo hindi mababasa? Ang encouragement. Filipos 4. May Filipos 4. Sabi, magalang ka? Magalang ka sa Panginoon. Inuulit ko magalang ka. Ganun lang. Okay. Sabi niya, rejoice. I is it again. Rejoice. Pag ikaw ay nakakaranas ng pag-uusig, ano dapat gagawin? Ano bang sabi ng Scripture? Magdiwang ka.
yung gantimpala sa langit. Pag ikaw daw inuusig, ikaw pinagsasabi ng kung ano-ano, tumawag ka. Sabi ko naman sa katabi mo, bakit hindi? Mas maging masaya ka kasi inusig ka dahil sa Panginoon. Alala ko ito ni si Pedro sa kasiwan ng pinahagupit dahil sa patutuon nila kay Kristo. Masaya sila sa pagkakaloob ng Diyos na sila nahagupit alang-alang kay Kristo. O pag ikaw ay mayroong marami ng pera, ano sinasabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, kung marami ka, mayroon ka ng milyon, mayroon ka ng 10 million, 20 million, nagkahawa ka ng million, what the Bible says? Paano i-apply ang salita ng Diyos pag marami ka ng pera? Ha? Yan. Pag ikaw'y mahirap at wala kang pera at mahirap walang trabaho, walang makain, ano bang sinasabi ng Bible kung isa kang mananampalataya? What the Bible says? So dapat dito, naka-apply. Kaya ako panalayan ko palagi, Lord, pag ako po ay nagbabasa ng Bible, Lord, tulungan mo ako na lahat ng aking ina-apply sa sarili ko at tinuturo ko sa mga anak mo sa iglesia, sa church, sa mga disciples, ay dapat po yung salita mo, hindi yung aking theology, kundi mismo yung scripture na sa iyo. Kaya tulungan mo ako na sila ma-disciple kung sila mismo din magbasa ng salita ng Diyos. Yan dahilan kung bakit pinapadala ko kayo ng aking devotion araw at gabi. Si Kuya G, pinapadala ko lagi ng devotion ko yan. Maliban nga lamang pag walang internet, walang napapadala. Amen. So makikita po ninyo, pag estudyante ka, ano ba dapat? So pag estudyante, ano ang ating celebration, mga kapatid? Ay di mag-celebrate ka nung sinasabi doon sa Bible sa pagsilag Lord ng kailangan ko ng mga wise men. Kaya maganda pag may mentor kasi may tutulong sa iyo. Amen po ba? Nung nag-seminar tayo, mga kapatid, marami tayong umatin ng seminar ng PMC. Ano sabi ko nung pastor na Inchik? Inchik ba yun? Ay, Inchik. Ano sabi noon? Anong turo niya? Mentoring the heart. Okay, tanong, hindi mo katabi mo. Yung mga nag-seminar, meron na ba kayong na-mentor? Meron na ba kayong mini-mentor? Meron na ba tayong mini-mentor? Mini-mentoran natin yung puso ng ating, o sino man, ating mini-mentor. O wala, o gumastos lang tayo ng 40,000. Hello? So natuto tayo mag-mentor. Okay. Special pa nga doon si Ruel sa kasi Rosan. Dahil bakit? Pinuntan pa talaga doon sila sa gilid. To for sure, na masigurong sila ay nakikinig. Okay. So sa pagka-apply, yung pagtinuro ng pastor na Inchik ay biblical? Biblical. So, pag may mentor ba dapat gawin natin yun. So, ang sermon po natin ngayon ay pinamagatan ko pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pagpapractice. Ano sabi ni Lord doon sa mga nagsabing Panginoon, pero hindi papasok? At ang papasok lamang yung mga tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano sinabi ng Panginoon doon sa mga taong yun na nagsasabing Panginoon? Basahin po ninyo yung buong scripture mo. Panginoon, di ba kami nagpalayas ng maraming demonyo? Kami nagpagaling ng mga may karamdaman.
So makikita po ninyo, ano nakita nyo? Sila yung mga naglilingkod. Sila yung mga minister. Sila yung mga religious people. Sila yung mga yung magagaling mag-preach. Dahil nangaral sila eh. At nagpe-perform ng miracles and healing, nagpapagaling sa karamdaman. Pero makita mo, hindi papasok sa langit. Ano ang sabi ng Panginoon dyan? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Makita kayo ah. Meron palang ganon? Ano, bakit naging? In-observe ko, Panginoon, parang unfair. Kasi tingnan nyo. Nung pinaliwanag sa akin, nung binasa ko, sabi, ang basahin mo mabuti ang scripture at maliliwanag ka. Bakit? Kasi mali yung practice. Mali yung... Bakit si Saul hindi nagpatuloy sa paghahari at tinanggal sa kanyang paghahari? Nabasa po ba nyo? Bakit ipinilit si David? Pagkat si David ay masunurin sa salita ng Diyos. Bakit si Saul hindi sumunod? Kasi ano bang utos ng Panginoon kay Saul? Ubusin mo lahat. Wala kang ititira. Pero nung nakita niya, ay, magaganda yung mga dalaga. O sige, sa inyo na yan. Bahala kayo dyan. May mga bakang matataba. O sige, yung tira, ihahandog natin iawit. Doon lumabas ang salitang, sabi niya, obedience is better than sacrifice. So nakita niyo? Yun lamang tumutupad. Kaya mababasa natin dyan sa sinabi ni Lord na lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Alam mo ba ninyo kung anong ibig sabihin ng gumagawa ng masama sa sinasabi ni Lord? Yung mga hindi tumutupad sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin yun? Yung mali ang practice. Although, sila yung mga reliyoso o mga nagsasabing nasa Panginoon, pero mali naman ang practice. Ang tawag doon, evil practice. Pwede ba tayo mag-celebrate ng piyesta? Nasa Bible wala? Ha? Okay, hindi tayo makaimik. Nasa Bible ba ang piyesta? Wala. Ha? Meron. Pista ng Ubul. Yung Paskwa, pista yun. O Passover, pwede tayo mag-piyesta. Pista ng ano? Pista ng pasasalamat. Nasa Bible yun. Alam mo ba yung Bible, punong-puno ng piyesta? Ang mga Israelita ay 7 klase ng piyesta meron. Pista ng mga unang harvest, first fruit, piyesta yun. Kaya pag magdadala po tayo ng ating first fruit, piyesta yun para sa'yo. Ano sabi? Pupunta ako sa church, mag-celebrate ako ng pista. Anong pista? Pista ng unang ani. Kaya hindi tayo nag-umpisa ng Bible talaga. Hindi niya alam. May piyesta. Ngayon, nung in-apply sa labas, ngayon, piyesta ni San Vicente, ni San Antonio, ni San Nicolas, na wala, lalong nalayo sa katotohanan. Yung mga tao ang pinagpiyesta, hindi po yung Diyos. Oh. Mga kapatid, nakita po ninyo kung gaano tayo binibigyan nilo ng liwanag. Nandito lahat ang sagot sa Bible. Kung hindi tayo nagbabasa, malaking problema po yun. Kaya, kung gusto nyo mag-celebrate ng sinasabing 3 kings, hindi 3 kings yun. Wise. Magpaka-wise tayo. Kung gusto kong mag-celebrate ng pagiging wise, tulad ng mga taong lumalaw sa Panginoon. Kaya, magpapaka-wise ako. So, kailangan ko ng Bible. Kailangan mo maging top priority natin ang Bible. Kaya ang challenge ko ngayon, tanong, yung devotion ba, ina-apply natin? Para po tayo natutunan sa devotion, nakita ko dyan, pinapadala ko ng devotion, hindi naman sumasagot ng devotion. Anong ginagawa? Ganun lang. Oh. Ano naman nakatibayan ng ganun mo? Ang hinahanap ko yung pagsunod mo. Na makita ko nagdi-devotion ka, doon ka lang i-bless. Pero kung papadala mo sa akin ganito, tapos, ano naman nakukuha ko dyan? Gaganyan ka. Magdadance ka pa, ibig sabihin, good. Ayos. Saka, ano to? Hard. Hindi. Ang gusto ko yung tinype mo, nakatibayan na sumunod ka. Amen. Ano po ba ninyo na sa church ang mga most trusted na dapat
pinagkakatiwalaan sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga talagang sumusunod. Hindi yung taga-yes, taga-heart. Hindi yung talagang makikita mo nagdi-devotion sila. Sacrifice din. Amen? Kaya mga kapatid, ito, malupit ito. Yan, ayun, lalo ngayon. Mag-apply tayo ng New Year's. Magkakaroon naman tayo ng New Year's resolution. Tanong, yung New Year's resolution, biblical, hindi. Mababasa pa sa Bible yun, sa Scripture. At tuwing taon, magkakaroon ka ng resolution. Wala, kasi nasolusyonan na ng Diyos yun. Ang kailangan ng anong meron dapat pag bagong taon? Ha? Declaration. Magdi-declare tayo ng mga bagay na ating pinaniniwalaan sa Diyos. Amen po ba? Kaya makita, hindi nakakasagot tayo ngayon. Kasi nga, namuhay tayo ng Kaya minsan, si Ninang nung mag-o-operate, sabi niya, mag-declare tayo. Kaya natuwa ako. Nasisihan ko ako mabuti na sa upo. Tuwang-tuwa ako. Lord, ibang klase ito. Gusto ko to. Kasi nag-declare ko siya. Iba yun sa, Lord, bigyan niyo kami ng ganito, pagpalayan niyo kung ganito. Hindi po ganun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, deklara mo. I-deklara mo. Nung pumunta ako sa Honda, may pangarap akong gustong bilhin ng motor. Yung parang sniper, Winner X, pinuntahan ko talaga sa Honda. Tapos pupunta ko doon, nakikinig ako sa Holy Spirit kung magdi-declare na ako, hindi. Kasi sasabihin ko, babalikan kita, bibilhin kita, bibigyan ako ni Lord. Nung nandun ako, nipo-hipo ko na siya, nakikinig ako. Sabi ni Lord, huwag kang magdi-declare. Puputa ka ng asawa mo. Sabi niya, tapos, sabi niya, dalawa na ang motor mo, aanin mo na yan. Okay. Ay, nasira yung XRM. Hindi umandar, galing akong prayer meeting, pag-akit doon sa akyatin, pagdating ng lurak, nagpag-andag-andag. Pagdating doon, tingnan ko, maandar pa. Pagpaahon na ng lurak, doon sa mga ganyan, wala na. Buti na lang, dumaan yung mag-ama, nahatak na lang ako. Sabi ko kayo, mukhang mag-declare na ako ng bago. Sabi ni Jill, wag mo na. Kaya hindi ako humihingi. Kasi bakit? Sa prayer meeting, nagsabi kay Sister Tess, ikaw naman mag-pray para sa ating mga sasakyan at ang kapatid ang bigyan ng service para hindi na mahihirapan pupunta ng simbahan. Maghingi tayo ng sasakyan, mayaman ang Diyos. Hingi naman siya ng hingi. Ang hinihintay ko, mag-declare. Wala eh. Walang declaration. Puro, Lord, pahingi. Puro lang hingi. Ay sabi ni Lord i-declare eh. Iba yung sa paghingi sa declare. So lahat ng ginagawa po natin, dapat ay tungkol sa pagtupad sa salita ng Diyos. Dito sana darating. Kapatid niyo umaga. Magkaroon tayo ng katahimikan. Paano ba natin pasasayahin ang araw ng December na hindi tayo nag-celebrate ng Pasko? At pwede tayo mag-celebrate ng ayon sa salita ng Diyos. Then read your Bible. May lights ba? May lights ba? Okay, may liwanag ba sa araw na yan? Pag sila ni Kristo, may liwanag ba? Oo, pagbasa nyo, nagkaroon ng matinding liwanag. Galing sa Diyos. Gumawa ka na, bumili ka ng lahat ng klase ng ilaw, iba't ibang kulay para lumiwanag ang buong bahay mo. Huwag mo nalang tawagin Christmas light. Anong tawag na doon? Bahala na kayo kung ano itatawag nyo sa liwanag. Basta light. Christmas tree, tanggalin nyo na, baguhin nyo na, ibahin nyo naman. Ang hirap ang hirap magturo ng tungkol sa katotohanan. Lalo pag ang ating aplikasyon ay iba na. Tayo po tayong lahat. Tayo.
Saan ang gusto nyo? Doon sa tutupad kayo, sa salita ng Diyos? O dahil doon sa nakatis na natin? So mag-apply kayo. Kaya, si Jaira, saka si Marlene, ibahin ninyo ang inyong malapit ko pang February. Oh, magbibigay po ba kayo ng regalo kay Jaira sa ano? Yes. Sinabihan ko na si Marlene o si Jaira. Basta ginawa niya biblical araw ni Jaira. Sabi ko, ako magbibigay din ng 1,000. Parang pang-challenge ko lang yung dati. Pero ito na. Tingnan ninyo mabuti. Ibahin ninyo ang inyong intern. Pwede naman siguro yung 18 kasi pang 18. Okay? Gifts? Nasa Bible ang gifts? Okay. Pero hindi sinabing 50 gifts. Pwede nga 100 gifts eh. Pagkakataon na natin ito, bigyan mo si Rosan, bigyan mo si Roel. Lahat dito ng kapatiran, bigyan mo nag-iisa. Gifts kayo. Pupunta talaga sila. May daladalang gifts. Okay. Pwede po yun. Basta scriptural. Sabi niya, ba't ganun Jaira ang libo mo? Ba't kakaiba? Ba't ganun, fasting? Eh, huwag naman walang pagkain. Walang pagkain. Kung saan ganun. Eh, kakaiba yun. Walang pupunta doon. Hindi yun, pinapunta mo kami. Nagdala pa ka ng bis, hindi mo kami pakainin. Biblical ba yun? Wala nang lalapit sa akin. Mga kapatid, uy, mag-alala. Kung may sikreto yan. Gusto niyo sabihin kung sikreto niya. Sikreto yan. Yan, may panghanda yan eh. Kilala nga ni Toto kung anong pangalan. Salbahin. So, nakakatuwa ko. Sinasalis ko po kayo na sumunod. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ulitin ko ulitin mo salita ng Diyos. Magiging happy po tayo dito. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, sabi dito, lubos na matutupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo, lubos na matutupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Alam po ba ninyo, pag naramdaman lubos na tumatupad ang pag-ibig niya sa atin, kakaiba po yun. Grabe yun. Bakit ito nasabi ni Juan? Si Juan mo kasi, lubos siya naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Siya po yung taong lang nakahilig sa dibdib ni Lord. Kaya nga po nga siya kaibigan sa Diyos. Tayo manalangin, magdeklara.